أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa lahat ng mga kapatirang Muslim at magandang araw sa lahat ng mga nagsusuri sa pananampalatayang Islam. Nandito po tayo sa programang Aqidatul Islamiyya o Paniniwala sa Islam. Sa unang pagtatanghal po ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang paksa sa pagtalakay ng akida. Ito po ay ang tauhid. At tatalakayin po natin ang kahulugan nito at ang mga uri nito sa unang bahagi ng ating pagtalakay. Ang tauhid po ay mula sa salitang wahhada yuwahhidu tauhidan, wika po itong Arabic, na ang pakahulugan po nito, yung tinatawag na literal na kahulugan, ay pag-iisa o bagay na ginawang isa. Ngunit pagdating sa Sharia o pagbabatas ng Islam, ang kahulugan po ng tauhid ay sinasabing ay ang pagbubukod tangi kay Allah sa anumang nauukol sa Kanya at sa anumang kinakailangang gampanan sa Kanya sa mga uri ng mga pagsamba. Ito po ang pakahulugan ng tauhid pagdating sa batas ng Islam. At binanggit pa sa banal ng Quran, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sa pakahulugan po sa wikang Tagalog, hindi ko nilikha ang jin at ang tao kung hindi upang sambahin nila ako. At binigkas pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Ang sabi, sambahin nyo si Allah at huwag kayong magtambal sa Kanya ng anuman. Ang tauhid ay meron tatlong uri. Tulad ng nabanggit natin kanina, ito po ay ang tauhid al-rububiyyah, tauhid al-uluhiyyah, at tauhid al-asma' wa sifat. Ang ibig sabihin nito, ang tatlong ito, una ay ang tauhid al-rububiyyah. Ang ibig sabihin nito, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkapanginoon. Ang ibig sabihin nito ay pagbubukod tangi kay Allah subhanahu wa ta'ala sa paglikha, sa pangangasiwa, sa sandaigdigang ito, pagtutustos, pagbibigay buhay, pag-aalis ng buhay, at pag-aharit pagmamayari sa langit at lupa. Nabanggit sa banal na Quran, hal min khaliqin ghairillah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa. Ang sabi sa banal na Quran, may tagapaglikha bang iba pa maliban kay Allah na nagtutustos sa inyo mula sa langit at lupa, walang Diyos kundi Siya. At ganun din, binanggit pa sa banal na Quran, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ang sabi sa banal na Quran, mapagpala Siya na nasa kamay Niya ang paghahari at Siya ay nakakakaya sa lahat ng bagay. Ang paghahari ni Allah subhanahu wa ta'ala ay paghaharing sumasaklaw sa lahat ng nasa sansinukob. Ginagawa Niya dito ang Kanyang naisin. Tungkol naman sa pagbubukod tangi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pangangasiwa, tunay na si Allah ay namumukod tangi sa pangangasiwa dahil Siya lamang ang nangangasiwa ng lahat ng Kanyang nilikha. Sabi pa sa banal na Quran, ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, tunay ngang ukol sa Kanya ang paglikha at pag-utos. Mapagpala si Allah, ang Panginoon ng mga nilalang. Walang nagkakaila na ang uring tauhid na ito kundi ang mga abnormal na tao. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng ipagkaila na meron lamang tayong isang tagapaglikha. Hindi pwedeng ikaila ito. Maraming mga relihiyon ngayon, lalo na ang mga ahlul kitab, ay hindi nila tinatanggi ito na meron tayong isang tagapaglikha. Merong isang tagapagtustos at merong nangangasiwa sa lahat. Gayunpaman, ang naging problema ng mga ibang relihiyon pagdating sa pagkakilala kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang Panginoon, ang kanila namang ginawa ay ibinaling nila ang kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Katulad dito sa mga pagsamba nila sa mga ribulto, sa pagsamba nila sa mga bato, sa mga kahoy, at pagtatambal nila kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba tulad ng pagkilala sa ating dakilang propeta na si Jesucristo bilang kabahagi o anak ni Allah subhanahu wa ta'ala o mismong si Allah subhanahu wa ta'ala. Gayunpaman na malinaw na meron lamang tayo nag-iisang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pangalawa, dito naman tayo papasok sa tinatawag na tauhid al-uluhiyyah o ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagka-Diyos.
Ang tauhid al-uluhiyya ay ang pagbubukod tangi kay Allah sa lahat ng mga uri ng pagsamba. Hindi gagawa ng tao si Allah ng isa pang sasambahin at pag-uungkulan ng pagsamba. Ang uring ito ng tauhid ay ang dahilan kung kaya nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nilikha. Gaya nga ng kanyang sinabi sa banal na Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ang sabi, hindi ko nilikha ang jin at ang tao kung hindi upang sambahin nila ako. Ito rin ang dahilan kung kaya isinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala mga propeta at binaba niya ang mga banal na kasulatan. Gaya ng sinabi sa banal na Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Ang sabi sa banal na Quran, hindi kami nagsugo noong wala ka pa, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Noong wala ka pa ng sugo kung hindi namin isiniwalat dito na walang Diyos kundi ako, kaya't sambahin niyo ako. Ito'y sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Ang uri ng tauhid na ito ay siyang ikinaila ng mga musyrik o ng mga kuffar sa panahon natin ngayon. Itong uri ng tauhid na ito na siyang maraming mga relihiyon, mga paniniwala sa panahon natin ang lumabag. Totoong naniwala sila na merong iisang tagapaglikha na siya si Allah subhanahu wa ta'ala, ang nag-iisang Diyos. Alam natin na isa lang ang nagtutustos sa ating mga pangangailangan at alam natin na siya ang nagbigay ng ating buhay at babawi. Ngunit dito sa pagdating sa talakaying tauhid al-uluhiyya, lumabag ang maraming paniniwala, lumabag ang mga ahlul kitab, ang mga Kristiyano o mga Hudyo, na pagkatapos nilang maniwala o makita, mapatunayan na merong iisang tagapaglikha, ay nag-ukol sila ng pagsamba maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sunod na katangian o kasunod na uri ng tauhid ay ang tauhid al-asma wa sifa o ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pangalan at katangian. Ang sabi, ang tauhid al-asma wa sifa ay ang paniniwala sa pamumukod tangi ni Allah sa anumang ipinangalan niya at anumang ipinanlarawan niya sa kanyang sarili na nasasaad sa banal na Quran o sa anumang ipinangalan ng kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya at anumang ipinanlarawan nito sa kanya mula sa mga natatawag nating mga sahih na hadith. At ang pagkilala sa mga ito ay paraang naaangkop sa kanyang kadakilaan na hindi natin gagawaan ng tinatawag na tahrif o yung pagpapalit ng kahulugan. Wala rin tinatawag na ta'dil, yung pag-aalis ng kanyang kahulugan, at wala rin pagsasagawa ng takyif o yung paglalarawan ng kahulugan. At wala rin tinatawag na tamthil, yung paghahalin tulad kay Allah subhanahu wa ta'ala, ayon sa tunay na kahulugan ng mga ito. Anong ibig sabihin nito? Ang paninampalataya, paniniwala sa mga mabubuting pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala ay marapat lamang na kung paano niya itinangi ang kanyang sarili sa pamamagitan ng banal na Quran. At gayon din sa mga sahih hadith o yung mga tamang tradisyon mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi natin lalabagin ang apat na ito. Una, hindi tayo magsasagawa ng tahrif o aalisan o iibahin natin ang pakahulugan na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na yun siya. Sunod, hindi natin aalisin ang kahulugan. Hindi natin sasabihin walang kahulugan yan. Ang pangatlo, hindi natin tatanungin kung paano niya naging katangian yun. At ang panghuli ay hindi natin siya ihahalin tulad sa mga tao. At sabi sa banal na Quran, si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang laysa kamithlihi shay'. Walang katulad si Allah subhanahu wa ta'ala. Kung anuman ang nabanggit niya sa banal na Quran na katangian niya, ayon ay karapat-dapat sa kanyang kadakilaan at hindi ito dapat inihahalin tulad sa mga tao. Halimbawa, sinabi sa banal na Quran na si Allah subhanahu wa ta'ala, as-sami', yung tinatawag na nakaririnig. Gayon din ang tao ay nakaririnig. Pwede natin sabihin na magkahalin tulad sila. Maling paniniwala po na sabihin natin na ganoon. Totoong ang tao ay nakaririnig at isa sa katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nakaririnig pero hindi siya dapat inihahalin tulad. Bagkos ang pandinig o yung paraan ng pagdinig ni Allah subhanahu wa ta'ala ay malayo sa paraan ng pandinig ng mga tao.
ang pandinig na sinabi natin kay Allah subhanahu wa ta'ala o yung ina-attributes natin o itinatangi natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ay sapat para sa kanyang kadakilaan bilang tagapaglikha. Ito po ang tatlong tinatawag nating mga bahagi ng tauhid. Una, tinalakay natin ang kahulugan ng tauhid, na ito ay ang pagbubukod tangi kay Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang mga bagay na nauukol lamang para sa Kanya, pangunahing aral ng Islam. At ito po ay hinati ng ating mga ulama o ng mga scholar sa tatlong bahagi. Una po dito yung tinatawag nating tauhid ar-rububiyyah. Sinabi natin ito ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa Kanyang pagkapanginoon na nahahati sa tatlo. Yung pagiging tagapaglikha niya, tagapagtustos at nagbigay at babawi ng buhay. Ang pangalawa po, yung tinatawag natin tauhid al-uluhiyyah. Pagkatapos nating mapatunayan na siya ang Panginoon na nag-iisang tagapaglikha, sa Kanya lamang natin iuukol ang ating pagsamba. At ang huli, ang paniniwala sa Kanyang mga mabubuting pangalan at katangian na dapat na ito ay nanggagaling lamang sa banal na Quran at sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi natin babaguhin, aalisin at tatanungin ang mga kahulugan nito o kung paano niya naging kahulugan nito at hindi natin siya ihahalin tulad sa tao sapagkat tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay walang katulad. Ito po ang aming pagtalakay sa unang episode ng ating paniniwala ng Islam at inshallah ta'ala samahan niyo po kami ulit sa mga aming serye ng pagtalakay sa akida ng Islam o paniniwala ng mga Muslim. Inshallah, ito po ang inyong lingkod, kapatid na Isa Javier, at inshallah ta'ala makapagdulot po kami sa inyo ng kaalaman na siyang magsasanhi ng pagkasama-sama natin sa tamang gabay. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mensahe